Let nothing move you. Yan po ang ating topic sa umagang ito. Let nothing move you. Walang anuman sana, walang anuman o sino man na makakakilos, makakapagpakilos sa atin. No? Wala. Praise God. Psalm 125 verse 1. Mga awit, 125, talatang 1. Sa Tagalog, sabi po diyan, parang bundok ng Sion, ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Kailan may di makikilos, hindi mauuga. Wow, napakaganda. Napakaganda ng ating teksto sa version na nandiyan po nakasulat, silang nagsisitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Sion na hindi maaaring makilos, kundi nanatili magpakailanpaman. So inalin tulad po dito sa isang bundok ng Sion, sa isang matatag na bundok, sa isang mataas na bundok, sa isang di makikilos, di maugang bundok, ang isang tao na nagtitiwala kay Yahweh, nagtitiwala sa Diyos. Sabi ko, meron daw po tayong pagtitiwala sa Diyos, kailanman hindi tayo makikilos. At kailanman hindi tayo mauuga. Napaka-timing ng ganitong salita ng Panginoon. Why? Because we are living in the last days. Tayo po ay nabubuhay sa mga huling mga araw. No? Tayo po ay nabubuhay na kung saan maraming sitwasyon na tila baga parang nakakakilos, nakakapagpakilos ng ating buhay pananampalataya. Na kahit anong tagal mo ng Kristiyano, na kahit anong tatag na ng pananampalataya mo, pag ika'y dinatnan ng mga pagsubok, ng mga sitwasyon, ng mga tukso, ng mga problema na hindi mo sukat akalain, para bang makikilos ka. Para bang mayayanig ka. Pero kalooban po ng Diyos, sinasabi ng Biblia na tayo ay dapat maging parang bundok ng Sion na hindi makikilos. No? Lahat ng bagay, nakikita ko po yan sa lahat ng mga nakakausap ko. Marami ko nakakausap, Kristiyano man o hindi, na ang dami pong mga bagay na hindi maganda, tila hindi maganda na nangyayari sa buhay nila. No? Lahat ng bagay ginagawa ni Satanas sa mga araw na ito upang tayo ay malayo sa Diyos. Upang ang ating pananampalataya ay makilos. Upang ang ating pananampalataya ay manghina. Upang tayo ay malayo sa Diyos. Kasi alam ni Satanas na malapit na ang kanyang panahon, ang kanyang oras, na siya ay ibulid sa lugar na kung saan doon walang hanggang kahirapan, na siya ay parurusahan ng Diyos. Hindi niya malabanan ng Diyos dahil walang panama si Satanas sa Diyos, wala man lang siya sa kalingkingan ng Diyos, kaya ang nilalabanan niya ay ang mga mahal ng Diyos. At sino yun? Walang iba kundi ang mga tao na nilikha ng Diyos. No? So, pinipilit niyang ibulid ang mga taong ito sa hindi magandang kalagayan, sama-sama. So, in these days, tayo mga Kristiyano, tandaan po natin ang mga bagay na ito. Sa mga huling araw na ito, we must be persevere. We must be committed. We must be dedicated. Kinakailangan maging matyaga tayo. Huwag na tayong maglaro. Huwag na tayong makipagtaguan sa kaaway. Seryosohin na natin ang pagiging Kristiyano natin. Seryosohin na natin ang ating pagtakbo.
sa mundong ito. Seryosohin na natin ang ating pagsunod at paglilingkod kay Kristo. Dahil kailanman, hindi tumigil si Satanas para tayo ay pabagsakin. No? Hindi siya tumigil para tayo ay punitin, wasakin. No? Ganyan ang ginagawa ng kaaway. Kaya nga, mga kapatid, dapat tayo maging matyaga, maging mapaglingkod sa unang Korinto 15:58, 1 Corinthians 15:58, ang sabi po diyan, kaya nga minamahal kong kapatid, listen, mga minamahal kong kapatid, sabi dito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, kayo'y magsitatag. Sabihin nga natin lahat, magsitatag. Sabi mo sa katabi mo, magsitatag. Ano daw? Kaya nga mga kapatid kong minamahal, sabi ni Apostol Pablo, kayo'y maging matatag, magsitatag, magsitibay. Huwag makilos, huwag matinag. Sa mga araw na ito, kinakailangan natin maging matatag, kagaya ng bundok ng Sion. Kinakailangan natin maging matibay. Kinakailangan natin huwag makilos, huwag matinag kung may mga problema. Diba? Pag naranasan mong suntukin ka ni Pacquiao, diba hindi ka matitinag, gaganyan ka eh. Tama? Diba? Oh, diba sa mga araw ito, ang lalakas ng mga problemang dumadating sa atin. Ang hihirap ng mga pagsubok na dumarating sa atin na para tayong sinusuntok, na kung minsan nagagalaw, nauuga tayo. Hello? Di po ba? Pero ang sabi ng Diyos, magpakatatag kayo. Huwag kayong matinag. Huwag kayong makilos. At alam nyo kung paano maging matatag? Alam nyo kung paano huwag makilos? Alam nyo ang dapat natin kung wag tayo matinag? Sinasabi din po dyan sa unang Korinto 15:58. Sabi ito, kundi maging masipag kayong lagi sa paglilingkod sa Diyos. Ito ay isang paraan para tayo maging matatag, matibay, hindi natitinag. Na maging masipag tayo sa paglilingkod sa Diyos. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. No, hindi natin makita ito eh. Nandito rin pala yung solusyon. Sinabi sa atin ng Panginoon, sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya, mga minamahal kong kapatid, huwag kayong makilos, maging matatag kayo. Huwag kayong matinag. Paano hindi ka matitinag? Paano hindi ka makikilos? Maging masipag ka. Una, sa paglilingkod sa Diyos. Kung masipag ka na ngayon na maglingkod sa Diyos, sipagan mo pa. Tama? Tama? Sabihin mo sa katabi mo, masipag ka na ba? Yan. Masipag ka na ba na maglingkod sa Diyos? Andyan yung solusyon Maging masipag kayong lagi sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Sabi diyan, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Diyos dahil hindi masasayang anumang ginagawa nating paglilingkod sa Diyos. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Hindi sayang yung din ginagawa niyong pagdalo. Hindi sayang ginagawa mong pagkising sa umaga na nanalangin ka. Hindi sayang pagbabasa mo ng Biblia. Hindi sayang yung pakikinig mo ng salita ng Diyos. Dahil ito isang paraan para maging matatag ka. Para maging hindi ka makilos. Para hindi ka matinag. Na laging naging masipag sa paglilingkod sa Diyos. Dahil sa mga araw na ito, minsan hindi mo kakayanin talaga. Pahigpit ng pahigpit yung mga pagsubok na dumarating.
pahigpit ng pahigpit, padami ng padami, pahirap ng pahirap, yung mga pagsubok na dumarating sa buhay ng mga tao sa mga araw na ito. Sari-sari, iba-iba ang hugis, iba-iba ang anyo, iba-iba ang laki, patindi ng patindi, ang mga atake, no? Huwag mong isipin kung bakit mo nararamdaman to, kung bakit mo nararanasan to. Sabi mo, di ba yung mga tao, kaya ka nagdadanas ng ganyan? Si Job, yung mga kaibigan niya, imbis na aliwin si Job, dinalaw nila si Job dahil si Job ay nagkaroon ng sapin-sapin, patong-patong na problema, pagsubok sa buhay. Wala siyang kinawang mali. Dahil sinasabi sa Biblia na si Job ay lalaking matuwid at walang kapintasan. Tama? Minsan kaya dumadating sa iyong mga problema at pagsubok na ito, hindi dahil may ginawa kang mali. Hello? Hello? Huwag kayo mag-judge sa mga tao na may mga pinagdadaan ng hindi maganda. May mga pinagdadaan ng hindi maganda sa buhay nila. Huwag niyong ipag-iisip, siguro yan ang daming kasalanan. Kaya nagkaroon ng ganyan sakit. Siguro yan, kaya nagkaroon ng ganyang problema, siguro ang dami niyang mga maling ginawa sa buhay. No! Minsan, wala kang ginawang mali. Wala kang ginawang masama. Kundi, ano ginawa mo? Nakipag-break ka kay Diablo. Sinabi mo sa kanya, ayoko na sa'yo. Ayoko sumunod sa'yo. Dadalhin mo ako sa impyerno. Gusto ko maglingkod sa Diyos. Gusto ko sumunod sa Panginoon. Hello? Hello? Kaya nga, pag meron kayo alam na may ganitong tao, nagkaroon ng sakit, may malalim na problema, huwag kayo mag-iisip ng masama. Huwag kayo mag-judge. Kundi ipag-pray nyo. Tama? Ipanalangin natin. No? Bakit? Para hindi siya makilos. Maging matatag siya, maging matibay siya. Na ang kanyang tiwala ay malagak sa Diyos. Dahil sa iyo man dumating yung problemang dumating sa kanya. Tama po ba? Stand still. Panalangin nyo na manatili siyang nakatayo, na natili siyang naglilingkod sa Diyos kahit sapin-sapin ng problemang dumarating sa kanya. Ganun ang nangyayari kay Job. Tinuyan siya ng kanyang mga kaibigan. No? Buti na lang hindi naniwala si Job sa kanila. Kung may kaibigan ka nagkaroon ng sakit karamdaman, aliwin mo siya. Ipanalangin mo siya. Kaya kami, yan po ginagawa namin pag mayroon kami nalaman na may mga sakit karamdaman, pumupunta kami sa bahay ninyo. Pinagpe-pray namin kayo. Pwede kayo magsabi sa amin, pagpe-pray namin kayo. No? At kung kayo man ay kapitbahay ng mga kapatid na ito, puntahan nyo, ipag-pray nyo, aliwin nyo, palakasin nyo ang loob. Dahil sabi sa Biblia, tayo ay kinakailangang maging matatag. Huwag makilos, huwag matinag. Si Apostol Pablo, nakaranas din po ng mga bagay na ito. Pero kilala natin si Apostol Pablo na isang lalaking malapit sa Diyos. Sa 2 Korinto 1:8 hanggang 10. Si Apostol Pablo at ang ibang mga apostol. Ano sabi dito? Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapighati ang dinadanas namin sa Asya. Tingnan si Paul. Nakaranas sila ng kapighatian. Hindi simpleng problema. Hindi simpleng sitwasyon. Ito, sabi dito, listen, napakabigat ng aming dinanas. Sinabi niya, napakabigat ng aming dinanas. Ano po't akala namin ay mamamatay na kami para kaming hinatulan ng kamatayan. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. Akala namin mamamatay na kami. Napakabigat ng aming dinadanas. Diba?
Hello? O, ano sabi ito? Subalit nangyari iyon, tingnan nyo ha? Tingnan nyo, ang sabi dito. Listen, tingin kayo dito. Sabi ito, subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na inililigtas. So, meron ba kayong problema o sitwasyon na nahatid kayo sa kamatayan? Pag sinabing nahatid sa kamatayan, nakala nyo mamamatay na kayo, no? Ito ay severe, isang bagay na napakahirap. Severe trials ito. Si Paul at yung kanyang mga kasama ay nahulog sa tinatawag na severe trials. Mahigpit na pagsubok, mahigpit na temptation, mahigpit na pagsubok, problema dumating sa kanya, ang naranasan niya. Pero hindi ito nagpakilos kay Job o kay Paul at sa kanyang mga kasama. Nakilos ba sila? Sumuko ba sila sa mga problema, sa mga kinaharap nilang pagsubok na ito? No! Kundi sabi, alam nila na nangyari ito upang lalo kaming manalig sa Diyos. Listen, ano ang isang bagay na dapat nating gawin kung dumadaan tayo sa mga severe trials, sa mga malalalim na pagsubok, sa malalalim na problema? Sabi, lalo tayong magtiwala sa Diyos. Hello? Lalo kang magtiwala sa Diyos. Kasi yung iba pag dumating na sa mga severe trials yung sinasabi kong severe, mahigpit na pagsubok, hindi mo sukat akalain na dadating sa iyo yung ganung pagsubok. Pero kinakailangan kung dumating sa atin yung mga bagay na ito, huwag kang matinag. Let nothing move you. Why? Bakit? Number one, kaya hindi tayo dapat makilos. Tandaan mo natin na itong mga bagay na ito, dapat sana yung mga severe trials na ito, yung mahigpit na pagsubok na ito, yung maraming problemang ito, ay magpahatid sa atin para tayo ay lalo pang lumagong Kristiyano. No? Para tayo lumago pa. Maging Kristiyano na nagbubunga, lumalaki, lumalago. Tandaan po natin, may Diyos ka man o walang Diyos, Christian ka man o hindi Kristiyano, born again ka man o hindi born again, dinadatnan tayo ng mga ganitong sitwasyon. Tama po ba? Diba? May kakilala kayong kapitbahay, hindi naman Kristiyano, pero may pagsubok din. May mga problema din. Tama po? Tama po? So, mas mapahalaga tayo. Bakit? Naranasan mo yung pagsubok na yan, pero ang advantage mo, may Diyos ka. May Panginoon ka. May Jesus ka. Dinatnan ka ng ganitong malaking problema, sitwasyon na kung saan kasama mo ang makapangyarihang Diyos. The sovereign God. The God who can do everything. The God who can do anything. Amen po ba? Amen po ba? Yun ang advantage natin May problema din sila. Mas malala lang yung problema mo. Mas mahirap lang yung problema mo. Sabihin mo, buti pa sila, hindi Kristiyano. Pero bakit ang liit lang ng problema nila? Ako laki ng problema ko. Kristiyano ako. Hello? Pero tandaan mo, mas mapapala ka. Bakit? Dahil dumating sa'yo yung pagsubok na yan, yung problema na yan, ikaw may Diyos, siya walang Diyos. Amen? Ikaw may pananampalataya sa Diyos, siya walang pananampalataya sa Diyos. Kaya advantage natin yon. Amen? At tandaan po natin mga kapatid,
Sinabi na ng Diyos yan sa atin, hindi nakataka-taka. Huwag ka na magsabi, Lord, bakit ko naranasan yung pagsubok na ito? Bakit sa akin pa? Pastor naman ako Bakit sa akin pa? Leader naman ako ng church. Bakit sa akin mo pa binigay yung pagsubok na to? Nagtatights naman ako. Sinabi sa atin ng Diyos yan, John 16:33, in this world, you have many tribulation. This world is not perfect. Sa mundong ito, sa lugar na ito, sabi makakaranas ka ng mga pagsubok, ng mga problema, ng mga pasakit. Kristiyano man o hindi, pero mapalad ka. Kahit nakakaranas ka ng pagsubok, meron kang Diyos. Yung iba nakakaranas din ng pagsubok, walang Diyos. Ano gusto mo? Yung maranasan yung pagsubok na may Diyos o walang Diyos? Siyempre naman yung may Diyos. Tama? Tama? Hindi dumating to sa atin para parusahan tayo. Huwag mong isipin na para parusahan ka ng Diyos, para ikaw ay wasakin niya. Kundi isang dahilan, number one, para tayo ay lumago. No? Kapag dumating sa atin to, isang dahilan ng Diyos kaya dumating sa atin to para lumago ang ating pananampalataya, para lumakas ang ating pananampalataya. Paano mo masasabi na malakas ang pananampalataya mo kung wala kang naranasang pagsubok? Diba? Paano mo masasabi ang bahay mo ay matatag? Kung wala namang bagyo, hindi naman sinubok ng bagyo. Kung hindi naman sinubok ng signal number 4 na hangin. Diba? Pagkatapos ng bagyo, lalabas ka sa bahay mo, sasabi mo, tibay pala ng bahay ko. Tibay pala ng bubong ko. Signal number 4, lakas ng hangin, di tinangay. Ganon din sa ating buhay. Masasabi natin na matibay ang ating pananampalataya pag dumadating, dinatnan tayo ng mga pagsubok sa buhay na ito. Kaya huwag kang magreklamo kung may mga pagsubok na dumating sa iyo. Amen? Tandaan mo na isang paraan ng Diyos yun para palakasin ang iyong pananampalataya. Dahil hindi lalakas ang pananampalataya mo kung walang pagsubok na dumarating sa buhay mo. Tama po ba? Ang mga muscles ng katawan natin, kinakailangan ma-stretch yan. Kaya pumupunta ka sa gym, nagbubuhat ka ng mabibigat na barbell. Nag-i-stretching ka doon para lumapad ang iyong mga muscle. Di po ba? Gayon din ang pananampalataya natin. Minsan hindi tayo komportable sa mga pagsubok na ito. Hindi tayo komportable. Ayaw natin ng mga pagsubok, ng mga problema na ito. Pero tandaan po natin, magkaroon lang tayo ng right attitude. Lahat ng problema, lahat ng pagsubok, malalampasan natin yan. Kinakailangan lang magkaroon tayo ng right attitude. Paano magkaroon ng right attitude? Tanggapin nyo. Yes, Lord, may pagsubok ako, pero alam ko, hindi mo ako papabayaan. Kasama kita, Panginoon. Yan yung tamang attitude. Alam ko, Panginoon, yung mga bagay na ito, kaya dumating sa akin to, para palakasin mo lang yung aking pananampalataya. At sumusurrender ako, Panginoon, sa iyo. Tulungan mo po ako na maging malakas at lalong maging malapit sa iyo. Kahit ako'y may mga pagsubok na dumadating sa buhay ko. Amen? Kasi minsan pag may pagsubok, pag may problema, yung mga tao, yung ibang Kristiyano, wala niyan dito sa church natin. Ayaw na dumalo. Kung may mga pagsubok, hindi na ako dadalo. Hindi na ako mahal ng Diyos No. Diba? Lalo ka maglingkod sa Diyos. Dahil hindi natin alam, lahat tayo nakakaranas ng pagsubok at minsan hindi natin alam, bigla-bigla yung dating ng pagsubok sa atin. Nagpapaalam ba yung pagsubok? Nagpapaalam ba yung problema? Uy, bukas, pupunta ako sa iyo, May problema darating sa iyo, Hindi naman nagpapaalam, Diba? Bigla-bigla. Kaya nga, kung hindi ka handa, pwede kang makilos. Kung hindi ka handa, pwede
pwede kang hindi maging matatag. Pwede kang malugmok. Pwede kang manghina. Kaya nga dapat maging handa ka kasi hindi mo alam bigla-bigla na dadating pagsubok. Si Dr. Willie Ong, alam niyo yan, viral yan. Sabi niya, narinig ko yun, wala naman akong bisyo. Wala daw siyang bisyo. Alam ko naman yung mga tamang pagkain. Yung lifestyle ko, okay naman. Pero biglang nagkaroon siya ng sarcoma. Ng ganong very rare. Ibig sabihin, konti lang ang nagkakagaroon ng ganong sakit. Bigla-bigla. Pero tingnan niyo, kalalaking tao. At saka doktor pa siya. Nakita natin, pag sumasakit yung tiyan niya, umiiyak siya. Nakita niyo ba yung video niya na umiiyak siya? Aray! Parang sinasaksak ng kutsilyo. Nakakaiyak eh. Sabihin ko sa inyo yung totoo, alam niyo, dahil sa awa ko kay Dr. Willie Ong, pinag-pray ko siya. Pag-pray natin, kahit di natin kakilala siya. Bakit? Kasi, kahabag-habag yung kanyang kalagayan. Di po ba? At tanong ko, Christian kaya siya o hindi? Pero nalaman ko, hindi pala Christian. No? Pag-pray natin, kahit hindi siya Christian. No? Na malampasan niya yung pagsubok na yun. Tayo din naman, mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan darating yung pagsubok sa atin. Pero dapat handa tayo. Dahil pag handa ka, lagi ka naglilingkod sa Diyos. Sabi nga sa 1 Corinthians 15 verse 58, kayo'y maging matatag, huwag makilos, na lagi kayong naglilingkod. No? Laging masipag kayong maglingkod sa Panginoon. Dahil yung mga ginawa natin, hindi yun kinalilimutan ng Diyos. Amen? No? Tandaan po natin yan. At kung dumating man sa ating mga ganitong sitwasyon, nasain po natin ang una natin dapat gawin, i-magnify natin ang Lord sa buhay natin. Magnify the name of the Lord. Psalm 34 verse 3. Ang sabi po sa Psalm 34 verse 3, oh, magnify the Lord with me. Ano mong sitwasyong kinaharap mo, magnify the Lord. Anong ibig sabihin ng magnify? Ang ibig sabihin ng magnify ay palakihin mo ang Diyos sa buhay mo. Palakihin mo siya kaysa sa problema mo. Palakihin mo ang Diyos kaysa sa sakit at karamdaman mo. Kung lagi mong pinag-uusapan, lagi nakasentro yung puso mo, isip mo doon sa sakit mo. Ako po, ano naman tong sakit na to? Sabi ni Willie Ong, salbahe tong sakit na to. Diba? Doon siya nakatuon. No? No. Ang gawin mo, i-magnify mo sa Lord. Yes, Lord. Dumating sa akin to karamdamang to, but I believe you are my healer. I-confess mo, you are my healer. You magnify the Lord. I am healed. Kung pinag-pray ka na, sabi mo, I am healed. Magaling na ako. Magaling na ako. Yun ang paglakad sa pananampalataya. Kasi kailangan natin ang pananampalataya. Napakahalagang tinatawag na faith. Dapat palakihin mo ang Panginoon. Palakihin mo ang pananampalataya mo sa Diyos kung dumadating ka sa mga itong sitwasyon. Hindi ang problema. Pag lagi ang bukang bibig mo, problema. Pag lagi bukang bibig mo, yung sakit mo. Pag lagi bukang bibig mo, aray ko, sakit. Pinalalaki mo ang iyong problema, ang iyong sakit at karamdaman. But magnify the Lord. Lord, I'm healed. Lord, thank you. Ano man dumating sa akin, alam mo itong sitwasyon ko ito. Alam ko, may gagawin kang mabuti sa buhay ko. Nagkaroon ako ng itong sakit para glorify ang pangalan mo. Maluwalhati ang pangalan mo. Amen? Amen? Magnify the Lord. And faith is so important. No? Kung meron tayong pananampalataya, ito dahilan para tayo makasurvive kung may faith ka. Kaya dapat ang faith natin pinalalaki. Kung may dumating sa ating pagsubok, itong dahilan para lumaki ang ating pananampalataya. Dahil hindi mo malalaman na malaking pananampalataya mo kung wala kang pagsubok.
Kaya nga, dapat meron tayong pananampalataya. Yung faith na ito ay hindi lamang ini-expect mo na God will overcome. Pinagtagumpayan na ng Diyos lahat ng mga bagay na nasa sanglibutan. Dinaig na ng Diyos ang lahat ng mga problema, pagsubok na ito sa sanglibutan. No? But yung faith na ito, ay nagtitiwala ka talagang lubos sa Diyos. Madaling sabihin, Lord, I have faith in you. Pero talagang tiwalang-tiwala ka. Lord, naniniwala ko. Sino sa inyo naniniwala sa Diyos, nagtitiwala sa Kanya, nagtitiwala sa Panginoon kahit 10 piso na lang pera ng sa pitaka mo. Kahit 0 na lang yung laman ng pitaka mo, barya-barya na lang. Alam mo na mga wallet mo, puro calling card. At saka picture ng pamilya nyo. Yun ang pananampalataya na kahit na ganun ka sa sitwasyon, naniniwala ka pa rin na God will provide. Amen? Yun ang totoong pananampalataya. Kahit yung maintaining balance ng account mo, ay kahit yung account mo, ang laman ay maintaining balance na lang. Kung ang maintaining balance ay 10,000, nabawasan mo pa ng 3,000. Kaya 7,000 na lang. No? Hello. Tama po ba? Pero nagtitiwala ka pa rin. Ngingiti-ngiti ka pa rin. Hello? Hindi ka nai-stress. Hello? Hello? Yun ang totoong nagtitiwala sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, ang nagtitiwala sa Kanya ay parang bundok ng Sion. Psalm 125, yung ating teksto. Yung taong may tiwala kay Yahweh kailanman ay hindi makikilos at hindi mahuuga. Hello? No? Kahit ano pang diagnosis na sinabi sa yung doktor, hindi mauuga ang yung pananampalataya. Hindi makikilos ang yung paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Kahit sabihin pang may bukol ka pa sa katawan, magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Amen? Naranasan ko yan. Nagkaroon ako ng bukol dito, sa likod, dito sa may batok. Matagal ko yung naranasan. Pero alam nyo, di ko pinansin. Sabi ko, Lord, Thou art my healer. Sa pamagitan, laging kong confession, sa pamagitan ng sugat at latay ni Jesus, ako'y magaling. Kasi kung lagi mong araw-araw kakapain, araw-araw nasabihin din sa'yo, ayan, cancer na yan. Ayan, mamamatay ka na. No, the devil is always a liar. Si Satanas ay laging sinungaling. No, hindi ko pinansin. Pero pinag-pray ko sa Diyos. Pero alam nyo, medyo matagal-tagal na, nakalimutan ko na. Nang minsan makapako uli, wala na yung bukol. Why? Bakit? Dahil yun ay pananampalataya sa ating Panginoon. Palampakan natin ang Diyos. So magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Tiwala lang. Napakahalaga ng tiwala. Number 2, our steps are ordered by God. Hindi tayo dapat makilos, hindi tayo dapat matinag, dahil ang ating mga hakbang, inaalalayan tayo ng Diyos. Psalm 37:23, mga awit 37, talatang 23. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay itong si Yahweh, kung nais maligtas. Ginagabayan tayo ng Diyos. Nasain natin gabayan tayo ng Diyos. Patnubayan tayo sa ating mga hakbang. So it is important to follow the Lord. Napakahalaga nung Sunday, ang topic natin is about following the Lord. No? Sabi, ginagabayan tayo ng Diyos, hindi tayo makikilos kasi ginagabayan tayo ng Panginoon. Pinapatnubayan niya tayo, no, sa ating mga hakbang. No? Okay. So, paano mangyayari yung gabay at patnubay ng Diyos sa ating mga hakbang?
kung lagi tayong makikinig at susunod sa kanyang mga utos at sa kanyang mga salita. No? Lord, tama ba to? Itong desisyon ko na to? Ito po ba ang nais mo para sa akin? Lahat. Pagkatiwala mo sa Diyos, lahat ng iyong gagawin. Kasi, mangungusap naman ng Lord eh. Kanya-kanya ang dealing ng Panginoon sa atin. No? Bawa may problema ka. Panginoon, ano po ang gagawin ko pag may ganito akong problema? Sabihin mo sa Kanya. Tulungan Kanya. Bibigyan Kanyang kaalaman, karunungan. At natitiyak ko, pag galing sa Diyos, bibigyan ka ng kapayapaan. Nung ako nagkaroon ng sakit at karamdaman, sabi sa akin ng doktor, okay lang na magpa-opera, okay lang na magpagamot, hindi masama. Pero kanya-kanya ang dealing ng Diyos. Nung sinabi sa akin ng Panginoon, magpa-opera ako dahil may nakitang bukol sa matris ko, 2, at ang sabi, kinakailangan na operahan ka na ngayon dahil delikado, huwag ka nang umuwi. Magpa-confine ka na ngayon, pero ang sabi ko sa doktor, Doktor, pasensya na po. Hindi po ako magpapa-opera. Pero hindi masama magpa-opera, ha? Okay, nasa inyo. Pero yun ang dealing sa akin ng Diyos. Pinapirma niya ako. Nagpirma ako kay Cynthia Castro. Tapos, umuwi ako ng bahay. Pero pagka uwi ko sa bahay, nagkulong ako ng kwarto. Ano ginawa ko? Tumawag ako sa pangalan ng Panginoong Jesus. Praise the Lord. Umaga, ay hapon yun, hanggang kinabukas, hanggang gabi, hindi ako makatulog. Nasa laman pa rin ako. Kung ano-ano lumalagay sa isipan ko, mamamatay ka na. Cancer na yan. Praise God. Sabi ko sa asawa ko, Daddy, hindi ako makatulog. Sige, mag-pray ka pa. Nagpe-pray na nga ako eh. Hanggang umabot ng 4:00 ng madaling araw. Sabi sa akin ng asawa ko, makakatulog ka na dyan. Nung last prayer ko, 4:00, nakita ko, nakatulog na ako nun. Nung nakatulog ako, nakapanaginip ako. At sa panaginip ko, pinahayag sa akin ng Diyos, magaling na ako. Sabi ko sa asawa ko, nung ginigising niya ako, Mami, nananaginip ka. Kinento ko sa kanya. At ang sabi niya sa akin, magaling ka na. Prayer meeting namin noon dito, sa church dito, sa lugar na ito. Prayer meeting namin noon, alam niyo nangyari? Nagpuri kami sa Diyos, kukunti naman kami, pero napakalakas ng aming papurit pagsamba. Nangusap sa akin ng Diyos, ang sabi sa akin ng Panginoon, you are healed. Tell them, tell them. 3 beses na sinabi ng Diyos, you are healed. Tell them, tell them. You are healed. Tell them, tell them. Pinaupo ko sila. Sinabi ko sa kanila, may diagnosis sa akin ng doktor, may 2 bukol ako sa matres, kinakailangan ko ng operahan. Pero sa gabing ito, sinabi sa akin ng Panginoon, I am healed. Tell them, sabihin ko raw sa inyo, kaya ngayon sinasabi ko, magaling na ako. Amen? At totoo! Sabi ng mister ko, hindi naman tayo nagdududa. Hindi ako nagdududa sa sinabi sa iyo ng Diyos, pero magpa-ultrasound ka uli. Sinunod ko siya. Nagpa-ultrasound uli ako. Pangalawang ultrasound, naggulat ang doktor. Ano ang sabi ng doktor sa akin? Asan ang bukol? Ba't nawala? Ang linis ng matres mo. At sinabi ko sa kanya, gawa po yan ng makapangyarihang Diyos. Amen? Amen? Praise the Lord! Napakadaming patotoo sa akin ng Panginoon. Dumating sa punto, ang dami-daming mga problema, ganyan, kagaya ni Job, sakit at karamdaman, ang daming problema, sapin-sapin, patong-patong, pero nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, no? Salamat sa Panginoon. Kaya kayo, kung may dinadat na kayo ng problema at pagsubok, magnify the Lord. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Order, pag sinabi ng Panginoon sa'yo, sumunod ka. No? At nakukuha yun, nalalaman yun, kung magbibigay ka ng panahon sa pananalangin. Paano ko nasabi yun sa doktor na hindi ako magpapaopera? Sinabi sa akin ng Diyos, yun ang pananampalataya ko.
ayoko magpa-opera, pero hindi masamang magpa-opera kung kayo ay may pampa-opera at hindi na, pinag-pray na ninyo kung ano yung dapat nyong gawin sa Panginoon at sinabi sa inyo, magpa-opera kayo. Hindi masama. No? Pero kung kanya-kanya ang dealing ng Lord sa atin, yun ang dealing ng Lord sa akin, hindi ko sinasabing lahat tayo pare-parehas ng dealing. Pero kung sinabi sa inyo ng Diyos, huwag kang magpa-opera, pagagalingin kita, sumunod ka sa Kanya. Dahil totoo ang Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. No? Sabi ng Diyos, pangako niya, hindi niya tayo pababayaan. No? Payagan natin na control niya ang buhay natin. No? Kinakailangan sa mga pagsubok na ito, lumalago ang ating pananampalataya. No? Okay, so, Pangatlo, kung may mga pagsubok na dumadating sa atin, mga problema, mga sakit at karamdaman, dapat ang ma-develop sa atin ang ating character. Hindi ka dapat makilos, kundi mabago tayo. May mga bagay, kaya dumadating yan, kasi gusto ng Diyos na mabago tayo. No? Hindi dapat mawala yung joy. Hindi dapat mawala yung peace. Hindi dapat mawala yung pananampalataya. Ito, inaatake tayo ng kaaway para alisin sa atin yung mga bagay na yun. Mawala sa atin yung joy, peace, faith natin. No? So, ang ginagawa ni Satan, nilalagay niya tayo sa mga ganong sitwasyon. Kaya nga dapat, hindi tayo magpa-apekto. No? Kung may mga bagay na dumadating sa atin, sitwasyon na binibigay ng kaaway sa atin, para maging mukhang maasim tayo lagi, para maging bitter yung buhay natin, huwag kang pumayag. Diba? Kasi pag maraming pagsubok diba? Ano nangyayari? Mas magiging magagalitin ka. Diba? Oh, ano nangyari sa kanya? Ba't mainit ang ulo? Yung mami ko, kaya mainit ang ulo niyan kasi walang pera yan. Diba? Dapat nababago tayo. Kung may mga pagsubok, may mga problema dumadating sa atin, yun ay paraan para mabago tayo. Hindi dapat mawala yung joy. Hindi dapat mawala yung peace. No? Kaya minsan, pinapayagan ng Diyos, dumating sa atin yun para itest tayo. Kung nabago na ba ugali natin. Kung okay na ba. No? Dapat nga, sabi ko nga nung Friday, sa aming revival na, tayo mga Kristiyano, pag may mga pagsubok na dumating sa atin, mga kahinaan na dumating sa atin, hindi tayo dapat maging pasas. Kundi dapat maging ubas tayo. Diba? Pag ang daming problema, tingnan mo yung mukha mo, pagka madami kang problema, para kang pasas, nakakulubot. Diba? Dapat makinis, ubas, banat. Tama? Dapat hindi nakikita na halimbawa, ako, nakikita niyo ako dito. Wala ba akong problema? Sabi, madalas sabihin niyan, pastora, kasi wala kang problema. Sino sa inyo may sabing wala akong problema? Nakangiti lang ako, maganda lang suot ko, pero may problema kami. May problema kaming pinansyal. No? Ibig sabihin, may problema. Pero hindi tayo dapat magpa-apekto. Yun ang gustong makita ng Diyos. Dapat, hindi ka makikilos kahit walang pera. No? Kasi kadalasan mainit ang ulo ng tao pag walang pera. Tama? Bakit? Pera ba nagpapaikot ng buhay mo? No. Si Jesus ang nagpapaikot ng buhay natin. Magnify the name of the Lord. Kahit anong dumating na circumstances sa ating buhay, dapat ma-develop yung ating attitude, yung ating character. Makita pa rin sa ating kahinahunan. Yung pagtitiis, yung patience, no? So, ito ang gusto ng Diyos. Hindi tayo dapat matinag, no? Kundi, dapat makita sa atin na babago tayo. Di ba, minsan nakakita nyo yan, may sakit na nga, sasabihin, may sakit na nga, pero bakit ang sungit-sungit pa niya? Di ba? Kundi dapat, nakukuha mo mag-forgive sa mga tao na nagkasala sa'yo. Di ba? May forgiveness, no? Yun ang nais ng Panginoon. Every day, dapat po,
makita ng Panginoon na may nababago sa buhay natin kahit may mga problemang dumarating sa ating buhay. Okay, nasa panghuli na tayo. 1 Corinthians 10 verse 13. Unang Korinto 10, talatang 13. Sabi ito, hindi dumating sa inyo anumang tukso, anumang pagsubok, anumang problema, anumang sitwasyon. Sabi, una, kundi matitiis ng tao. Una, sabi ng Diyos, pag may dumating sa ating pagsubok, may dumating sa ating problema, may dumating sa ating sakit at karamdaman na hindi mo sukat akalain, ang sabi ng Diyos, una, matitiis mo yan. Endurable. Matitiis mo yan, kaya mo yan. Hindi dadating sa'yo anumang pagsubok na hindi mo kaya. Kaya kung may dumating sa'yo pagsubok, ano daw? Kaya mo o hindi? Kaya mo o hindi? Oh, pero bakit kaiyak? Ayoko na, ang hirap nito, Lord, di ko na kaya. Sabi ng Diyos, kung may dumating sa iyong pagsubok, tukso, problema, una, matitiis mo. Kaya mo. No? Pangalawa, sabi diyan, datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin. Hindi niya dadalhin yan sa'yo. Hindi niya papayagan na dumating sa'yo yung pagsubok na yan. No? Na kung hindi mo makakaya. Tandaan mo, kaya dumating yan sa'yo kasi kaya mo. Hindi papayagan ng Diyos na dumating sa atin yung pagsubok na hindi natin kaya. Tama? Tama? Naintindihan nyo? Kung meron kang ganyang dumating sa iyo, yung pagsubok na yan. Kaya mo yan, sabi ng Diyos. Pangatlo, gagawin din naman ng Diyos ang paraan ng pag-ilag upang ito'y matiis. Tingnan yung kabutihan ng Diyos. Kaya mo na, tutulungan ka pa niya para makaya mo. Pangatlo, gagawin niya yung paraan para mailagan mo yan at matiis mo yan. Yung mga pagsubok na yan. Kaya ano resulta? Victory! Kaya mo magsabi, hindi ko na kaya. Magbibigti na ako, kukuha na ako ng lubid. Hello? No! Kaya mo! Sabi ng Panginoon. Ito ay testing lang ng ating pananampalataya. At isa pa, para i-purify yung faith natin. Para malaman natin gaya ng ginto, subok. Di ba ba? Yung mga ginto dinadarang sa apoy para maging refine. Yung ginto para mapatunayang ginto at maging magmingning, 24 carats, dapat idarang sa apoy. Ganon din ang pananampalataya natin, minsan sinusubok. Pero pag nakita dapat yan pagka sinubok yan, dinarang sa ginto, ay sa apoy, lalo kang kikinang. Di ba pagtapos ng pagsubok, sasabihin mo, ay praise God, nakaya ko pala. Kala ko hindi ko makakaya. Bakit? Dahil hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen po ba? Pangapat, panghuli, no? Sabi diyan, kaya hindi ka dapat matinag, kundi laksan mo ang iyong loob. Psalm 31, verse 24. Psalm 31, verse 34. Pag may mga pagsubok, mga problema dumarating sa iyong buhay, anong gusto ng Diyos para hindi tayo makilos? Laksan mo ang iyong loob. 31, verse 24, ang sabi po dito sa verse 24, magpakatatag kayo at laksan ang loob. Kayong kay Yahweh nagtitiwalang lubos. Magpakatatag kayo at laksan ninyo ang iyong loob. Be of good cheer! Sabi ng Diyos, laksan mo loob niyo. May mga pagsubok na darating, tiniyak ng Diyos. May pagsubok na darating sa buhay natin. May mga hindi magandang mangyayari sa buhay natin. Pero sabi ng Panginoon, laksan niyo ang inyong loob.
Malakas na ba loob mo? Isa, lakas na loob. Kaya ko to, kaya ko to. Pero pag nag-iisa, diba? No? Yung totoong lakas ng loob ang kailangan. Laksan mo ang iyong loob. Ang sabi sa Jeremiah 17 verse 7, mapalad ang tao na nagtitiwalaan sa Diyos. Malakas ang loob natin kasi alam natin may Diyos tayo eh. Asan ba ang Diyos? Asan po ba ang Diyos natin? Asan po ba ang Diyos natin? Asan? Turo po ninyo. Sabi ni ba, nandun. No! Asan ang Diyos mo? Nandito! Malapit sa'yo, nasa puso mo! Kasama mo! Eh, ba't di tayo nagtitiwala? Sa iba, ang dali-dali natin magtiwala. Tama? Isa ka na, sandali mo magtiwala. Pero ba't sa Diyos hindi ka nagtitiwala? Sinabi ng Diyos, magtiwala ka. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Diyos. Tandaan niyo po yan, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo makikilos kung tayo ay totoong nagtitiwala sa Kanya. No? Mga minamahal, pangmuli, 1 Peter 4:12, huwag kayong mga taka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Mawaring nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Huwag kayong magtaka. No? Kundi, ang sabi sa unang Korinto 15, talatang 58, kayo maging matatag, huwag makilos, huwag manlupaypay, na maging masipag sa paglilingkod sa Diyos. Dapat hindi ka nagbabago ang pagtingin mo sa Diyos. May pagsubok ka, masipag ka sa Panginoon. May wala kang pagsubok, masipag ka pa rin sa Diyos. Magpatuloy tayo sa ating Panginoon, anumang sitwasyong hinaharap natin. Dahil si Jesus na ating sinasampalatayanan ay nasa atin, sasamahan niya tayo sa anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Diba? Sabi ko nga nung Friday, sino yon yung tatlong magkakaibigan na nilagay sa hurnong nagniningas, si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Ang sabi, yung apat na yun, hindi sila nakaligtas sa pagsubok. Dahil hindi sila sumamba sa mga larawang ginto na pinagawa ng hari, nilagay sila doon sa hurnong nagdiningas, inihagi sila. At ginawa pang 10 times. Alam niyo po ba yung hurnong nagniningas? Kagaya po ba ng lutuan ng pandesal na napakalaki? Ang tawag doon, pugon. No? Doon, hinagi sila doon. Si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Hindi sila nakaligtas doon. Pinapayagan ng Diyos minsan na tayo dumating sa mga itong sitwasyon. Oo, hindi sila nakaligtas sa pugon. Hinagi sila. Pero dapat mo ipanalangin, Lord, kung hindi man ako makalampas sa pagsubok na ito, samahan mo na lang ako. Dahil si Shadrach, si Meshach, si Abednego, na sila ay ginagi sa hurno, nakita nila ng mga naghagis, 3 lang yung inihagis. Pero ang sabi, bakit 4 ang nakikita namin ng naglalakad sa hurno? At yung pang-4 ay kamukha ng anak ng Diyos. Ibig sabihin, kahit nandun tayo sa pagdurusa, kahit nandun tayo sa suffering, kahit nandun tayo sa mga problema, sa mga pagsubok, sa kahirapan, kahit nandun tayo sa sakit at karamdaman, hindi tayo pinababayaan at sinasamahan lagi tayo ng Diyos. Kaya, tagumpay pa rin. Amen? Amen? Si Daniel, na siya nilagay sa yungib ng leon, yung gutom na leon, no? Hindi siya nakaligtas sa pagsubok na yun. Inihagis pa rin siya doon ng mga taong nang-iinggit sa kanya. Inihagis siya doon sa yungib ng leon. Hindi mapakali ang hari dahil ayaw niyang ihagis si Daniel. Pero wala siyang nagawa kasi dahil tinatakanan niya yung batas. Kinabukasan, paggising ng hari, pumunta agad siya sa yungib. At sinabi niya, Daniel! Nakaya ba ng Diyos mo na iligtas ka?
Sumagot si Daniel, "Opo, mahal na hari. Buhay po ako." At nilabas si Daniel, ni walang anumang galos ang kanyang katawan. Si Shadrach, si Meshach, si Abednego, nilabas sa pugon, pero ano sabi? Hindi man lang nag-amoy, apoy, usok ang kanilang buhok at ang kanilang mga damit. Hindi nasunog. Bakit? Sinamahan sila ng Diyos. Ganun din ang ginagawa sa atin ng Diyos, mga kapatid. Sige po. Sa kabila ng mga pagsubok, sufferings, problema, sakit at karamdaman, dumadating sa buhay natin, tandaan nyo, sinasamahan tayo ng Diyos at hindi niya tayo kayang papayaan. Amen? Kaya makakaya natin anumang pagsubok na ito, maharap natin na may katuwaan pa rin sa ating mga buhay.